mabuhay sa ating Panginoon, nabuhay. Lord, salamat po for this wonderful day. Truly, Lord, until today, we are still amazed how you move. Hindi ka namin kayang mabox kung paano ka kumikilos sa bawat isa. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, naisip, nasabi, Lord, nagawa. Forgive us, Lord. Linisin mo kami lahat ng iyong banal na dugo. And today, as we receive your word, Lord, tama, heaven and earth will pass away. Even us, Lord, but your words will remain. Kaya ito yung mas magandang kapitan at mas magandang dikitan. Kasi ito lamang yung mananatili. Lord, we invite your presence, the Holy Spirit, and as I share your word, anoint your servant. Let your will be done. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Praise God at makakaupo na po tayong lahat. Good morning everyone at binabati ko po yung mga nasa online. First of all, I just want to appreciate all who support, no, lahat po na nag-effort, nag-seed sa ating padula kahapon. Palakpakan naman natin sila, no? Our ministry coordinators and every volunteers. Just want to appreciate all of you. So this month of September, tayo po ay nasa revival series. Okay? So from first week, pinag-usapan natin revival of the heart. Last week, ang ating pinag-usapan is revival through prayer and fasting. Sino dito yung nagpe-prayer and fasting na? Taas ang kamay. O iba puro fast food lang. Fast food. Okay. Fast eating. Today po, ang ating pag-uusapan, ang title is Revival through God's Word. Pwede po ba pakibasa natin ito sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Praise God. Now, simula daw nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, doon na daw nagsimula yung relationship mo sa Kanya. Bilang iyong Diyos at tagapagligtas, tapos ikaw, that's the start of your relationship with the Lord. Pero hindi lang daw yun nagtatapos doon. In any growing relationship, there must be a good two-way communication. Tama po ba? Yung mga nasa relationship dito, even to your family, importante daw sa inyong relationship para maging maayo is merong two-way ng gagawin. Ano ito? Makikipag-usap ka sa kanya at the same time, makikinig ka din sa kanya. Tama po ba? Hindi pwede na ikaw na lang lagi yung nagsasalita. Nakakita ba kayong ganon? Yung palaging ikaw na lang nagsasalita, ikaw na lang nagsasalita. Hindi ka na nakikinig. Ano mangyari? Magiging magulo, tama? So, last week, napag-usapan natin that prayer and fasting are the ways for you to communicate with God. And the Word of God is God's way of communicating with us. So pag tayo daw ay nananalangin o nag-aayuno, ikaw ay communicate sa Ginoo. Para ka nakikipag-usap sa Kanya. Tanong, paano naman si Lord ang makikipag-usap sa iyo? Ito na ngayon, which is the Word of God. Let us study the Psalms chapter 119, 27 to 32. It is written, I am laid low in the dust. Preserve my life according to your word. I gave an account of my ways, and you answered me. Teach me your decrees. Cause me to understand the way of precepts, that I may meditate on your wonderful deeds. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Keep me from deceitful ways. Be gracious to me and teach me your law. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. I hold fast to your statutes. Lord, do not let me be put to shame. I run in the path of your commands, for you have broadened my understanding. Let us study this carefully. The author of the Psalms 119 was Ezra. Si Ezra po, ito pong Psalms 119 is both the longest Psalms and the longest chapter in the Bible.
So to give you the background, ano nangyari dito, in year 538 BC, 48 years after King Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem, defeated the southern kingdom of Judah, and carried the Jews away to Babylon as captives. Nung araw po kasi nagkakaroon ng sakupan. Gera-gera ito, bansa sa bansa. So si King Nebuchadnezzar nasakop yung Jerusalem. Of course, kapag ikaw nasakop, kuha mo yung tao, kuha mo lahat. So ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, dinala niya yung mga Jewish papunta doon sa Babylon for them to be captives and to become slaves. Now, in 562 BC, Nebuchadnezzar died. Siya daw po ay namatay. Pero, because his successors were not strong, the Babylon was overthrown by Persia in 539 BC. Dahil nga king si Nebuchadnezzar, of course, namatay, kaya lang yung successor niya, it means yung papalit sa kanya, hindi malakas kagaya ng hari, nasakop sila ngayon. So the Babylonians and the Persians had a relaxed policy towards their captives, allowing them to own land and homes and take ordinary jobs. Meron ngayong bagong king, si King Cyrus of Persia. He allowed many groups of exile, including the Jews, to return to their homeland and rebuild the Lord's temple. So itong si King Cyrus, after 70 years ng exile ng mga Jewish, nabigyan sila ng opportunity that allowing them to return to their homeland. Sabi ni King Cyrus sa mga Jewish, o sige, kawawa naman itong mga Jewish. Balik na kayo sa inyong lugar, sa inyong bansa. Magsimula ulit kayo, mag-rebuild ulit kayo. At yun na nga, pagbalik nila, ang ginawa ng mga Jewish, ni-rebuild nila yung kanilang buhay at ni-rebuild nila yung naguba na temple ng Ginoo. Now, hindi naging madali ang pinagdaanan nila Ezra before. Nabigyan man sila ng chance to go back to their homeland and to build God's temple, but great opposition comes. Again, okay na, lahat, may opportunity na, may miracle na. Church, listen, hindi pa rin ito mawawala. Maraming humarang sa kanila. Maraming nagdi-discourage sa kanila. Maraming humihila sa kanila pababa. Maraming nagamarites. Maraming nagamarisol. Kala ko, ang marites, pambabae lang, no? Pati pala panlalaki. So ito yung mga naging nangyari sa kanila para hindi nila magawa ang plano ng Diyos sa kanila. Now, going back to the text, the phrase, I am laid low in the dust. Sige, balikan po natin. Sabi doon, I am laid low in the dust. Meaning to say, the psalmist or Ezra is in the state of a deep rejection and despair. In the Bible po, pag sinabing dust, sabi dyan, no, I am laid low in the dust. Pag sinabing dust sa Bible, it means death, weakness, and being far from God's presence. So it's like saying, Lord, I'm just tired. I'm at my lowest point, hindi ko na kaya. Para bang ito yung time o yung season na darating sa buhay natin na kung saan hindi ka na makabangon o hindi ka na makatayo. Yung bagsak ka na, yung pagod ka na, yung gulpi ka na, yung bugbog ka na, yung groggy ka na. Para pong ganito. Tanong, sino dito,
Tama, balik lang doon. Sino dito yung nakakaranas sa buhay niya ngayon na para bang bugbog na siya, taas ang kamay? Okay. No, bugbog ka na, no? Sa mga sinasabi sa'yo ng tao, paninira sa'yo, ano pa, sige, lahat na. Ayan na pa. Ano bang gagawin ko, Lord? Bugbog na to. Now, listen. Dito na ngayon magkakaroon ng revival sila Ezra sa pamamagitan ng salita ng Ginoo. Pwede po ba isa mo na malakas sa palakpak para kay Lord Don? Sorry sa picture kasi nakita ko, nilagay ko lang bugbog. O sa yan nakita ko, okay. So now, paano ba, Pastor, magkakaroon ng revival sa pamamagitan ng Word of God? Ano mangyayari sa akin pag meron akong ganito? Number 1, please write this down. Your life will be preserved through the Word of God. Verse 25b, nandun lang ito. Sabi, preserve my life according to your Word. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao, meron siyang salita ng Diyos, what will happen to him? Maiingatan yung kanyang buhay. Gusto mo ba yung buhay mo ay iniingatan mo? Number 1, your life will be preserved through the Word of God. Number 2, your personal question can be answered through God's Word. Verse 26, sabi dito, I give an account of my ways, and you answered me. Teach me your decrees. Ito po yung maganda sa Word of God. Sasagutin ng salita ng Diyos ang personal mong tanong sa buhay. Hindi kasi minsan kayang sagutin ng tao. Actually, wag ka nang mag-rely sa tao. Wag ka nang makinig sa salita ng tao. Kasi bias yun. Okay? Ang pinaka-the best pakinggan is the Word of God. Why? Sasagutin niya yung tanong mo na depende sa capacity mo. Ito yung maganda kay Lord. Even you are not, even if you're unschooled, unprofessional, ito maganda kahit, alam mo yon, hindi tayo masyadong na-bless ng wisdom, ng knowledge. Ang maganda sa Word of God, kinakausap ka niya, depende sa iyo. At ang maganda dito, maiintindihan mo. So number 2, your personal question can be answered through God's Word. Diyan ka na magtanong, Lord, paano ba gagawin ko sa family? Lord, anong gagawin ko sa finances ko? Lord, paano ba yung tamang decision? Paano ba makipagkapwa-tao? Lord, ano ba yung tamang attitude? Lord, as believers, ano po bang gagawin ko? You go back to God's Word na dyan na lahat. Third, you will be strengthened by God's Word against any difficulties. Verse 28, my soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word. So, ibig sabihin dito ni Ezra, dahil nga, may opposition sa kanila. Ang sakit ng mga naririnig nila. Magbibuild sila ng bagong buhay sa kanilang dating bahay kaya lang many years na. Of course, paano ka ulit mag-i-start? What else? Maraming taong pumipigil sa kanila. Ito maganda kay Ezra. Sabi ni Ezra, Lord, strengthen me according to your word. Hindi tayo mapapalakas ng tao. Hindi tayo mapapalakas ng kahit sinong tao. Ang tanging magpapalakas lang sa'yo ay ang salita ng Ginoo. Hindi mo napansin nung nakikinig ka na ng Word of God, nung nakakarinig ka na, alam mo yon, there is something in your soul, there is something in your heart, there is something in your mind na parang, whoo! Are you still there? Di ba, syempre, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang dami na naman yan. Di ba? Isipin mo, 24 hours a day, anong maririnig mo dyan? Anong mga
worries in life, anong mga concerns, problems na mararanasan, ang dami. Babagsak ka naman talaga. Plus temptation pa. Sinong may kakayanan mag-strengthen sa'yo? It's the Word of God. Number 4, you can avoid deceitful ways by following God's Word. Verse 29, keep me from deceitful ways. Be gracious to me and teach me your law. Tandaan po natin na hindi patalo si Satan. May devil pa. And the devil is the source of deceiving people. Marami pong mga manloloko. Maraming mga sinungaling na tao. Sisiraan ka dahil para pumasok yung maling agenda nila sa sistema. Sorry for my word. Look at our government. Nanloloko sila ng tao. Are you still there? Ano ba yung largest organization dito sa mundo? Ang largest organization is our government. So kung ito yung pinakamalaki, pinakadako, pinakamataas, paano pa kaya yung mga maliliit? The business, the company, your job, the school, even the church. Church is open for this. Bakit? Kasi lahat, welcome sa church. At pagpasok, kailangan mabait ka dun sa papasok. Hello, good morning po. Ay. Na hindi mo kilala. Now, para hindi daw tayo maloko, importante, sumusunod ka sa salita ng Ginoo. Pwede po ba isa munang malakas sa palakpak para kay Lord dyan? Magagaling na yung tao ngayon. Nagulat nga ako kay Pablo, ang galing eh. 1-year-old, nag-i-swipe na eh. Sino nagturo sa'yo niyan, anak? Si Nasha. Agay! Hindi ko nga naturuan mag-English eh, nag-i-English eh. Totoo. Paano nangyari yun? Siyempre, yung mga pinapanood niya, Peppa Pig, English. Ano pa sila, Teacher Rachel, English na. Okay rin ha? So number 4, you can avoid deceitful ways by following God's Word. Number 5, your Word, the Word of God will guard you against shameful actions. Ito, listen to this carefully. Verse 31. I hold fast to your statutes, Lord. Do not let me be put to shame. Of course, going back to the context, magre-rebuild ulit ng bagong buhay sila Ezra. Di lang yon, magre-rebuild sila ng simbahan. Kapag hindi ito natuloy, pagtatawanan sila ng tao. Anong actions nila? Sinong kakausapin nila? This is very crucial. So the shame means a painful emotion caused by consciousness of guilt, shortcoming, impropriety. So listen. Anong ibig sabihin nito? Remember this. Hindi pala lahat ng ginagawa mo tama. Okay? Hindi lahat ng iniisip mo palaging tama. Tandaan, magkaiba ang world system sa God's system. Hindi sila parehas. Actually, magkalaban nga sila eh. So kapag ang isang tao may word of God, ito maganda. Ginagard sila saan? Sa mga nakakahiyang ginagawa.
Ginagard sila sa mga nakakahiyang sinasabi. Do you experience that? Hindi mo napansin, may mga nagagawa kang, alam mo, ay parang, ay sorry, ba't ko ginawa yun? Ay sorry, ba't ko sinabi yun? Of course, these shameful acts, sometimes nakukuha natin sa mga paligid natin, sa culture, tama, sa friends, na akala mo okay lang, pero pag ginawa mo sa kanila, sa iba, ay nakakahiya. Ba't ko sinabi yun? At kapag ang isang tao may shame, gagamitin ito ni Satan para magguba yung friendship, yung church, yung pinagsamahan ng isang tao. Ito yung shame. Ito maganda. If you have the Word of God, balikan natin, it will guard you against shameful actions. Dati kasi bara-bara lang tayo, no? Sila, sige, go! Talaga, gawin na natin ito, platapak! Pero hindi mo alam, nakakahiya pala yung gagawin mo. But if you have this Word of God, careful ka. Ay, hindi galing kay Lord to. Mali ito. Are you still there? And last, number 6, your understanding will be expanded by the Word of God. Verse 32. I run in the path of your commands, for you have broadened my understanding. So salita ng Diyos, lalawak pa daw yung kaalaman ng isang tao. Gagaling siya. Lalalim siya sa buhay. Uhusay siya sa buhay. Gagaling siya sa pamilya niya. Gagaling siya in all aspect of his life kasi nga meron siyang Word of God. Amen? So sabi ng Bible, you will be broadened by understanding. Maiintindihan mo, ay yun pala yun. Yan naman yung maganda sa Word of God eh. May mga ginagamit si Lord ng mga tao sa Bible na sometimes, hindi na lang sometimes, parehas na kung ano yung situation mo ngayon. So pag binasa mo siya, ay, okay, yun pala yun. Naiintindihan mo na ngayon. Amen? So now, how do I learn God's Word? Paano ba ako matututo, Pastor? 2 bagay lang po ang gagawin natin for you to learn the Word of God. Sino dito gusto matuto sa salita ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Sige. Number 1, true Bible reading. Yan na kagad. Pwede po ba sabay-sabay tayo dito? 1, 2, 3, go! 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching. Ito na. Yung salita ng Diyos daw ay magagamit sa pagtuturo, rebuking, correcting. Di ba pag na-rebuke ka, agay, parang ako yung pinapatamaan nito What else? Correcting, kinokorek ka. Ay, mali pala yun. So, ang ginagawa ng Word of God, tinatama ka. Sabi pa, and training in righteousness. Tinuturuan ka. Righteousness means, ito yung buhay na gusto ng Diyos sa'yo. Buhay na nakalaging naka-heart ang Ginoo sa'yo. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. So sa pagbabasa daw ng Biblia, dito ka ngayon natututo. Amen? So number 1, true reading. Sino dito nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. Praise God. Last, number 2, true personal Bible study. Pwede po ulit pakibasa ito. 1, 2, 3, go. Okay. Magkaiba po yung reading at magkaiba din yung studying. No?
Sabi in Ezra chapter 9:10, for Ezra had devoted, I love the word devoted. Sabi, devoted himself to the study and observance of the law of the Lord and to teaching its decrees and laws in Israel. So ang ginawa ni Ezra for him to lead the Israelites is he devoted himself to study the Word of God. Hindi lang ito basta-basta read. Seryosohan na to. Kailangan itong aralin mabuti. Now, bibigyan ko po kayo ng glimpse to study deep the Word of God. Unang-una, pag-aralan muna natin yung canonicity of Old Testament. Canonicity of the Old Testament. This is important when you read and study your Bible. So the Old Testament is divided the 39 books into 4 categories. Okay? Ulitin ko, ang Old Testament po ay dinivide yan sa 4 na kategorya. Hindi yan basta-basta na open mo lang, okay, ito gusto ko. Ay, okay ito. Unang-una is the law or tinatawag na Pentateuch. So the word Pentateuch in Greek, it means 5 scroll. Okay? Pente or penta, it means sa Hebrew is 5. Pentateuch. Sabi nila dito, this is the 5 scrolls. Let me show you the picture here. Ito po ay binigay sa akin nung kaibigan ko, naging kaibigan kong Egyptian. Okay, palihog please, mama. Sabi ko sa kanya, can you give me the scroll? What is the scroll before? So ito yung scroll, no? Yan yun. Dati, wala pa namang Bible, tama. Ang ginagawa nila, nagsusulat sila sa papyrus plant. Ito yon, this is the papyrus plant. Para siyang, tawag dito, damo. Papatuyuin nila, titipunin nila, tapos dito sila ngayon magdodrawing. So the Pentateuch means tinatawag nila ito ng scroll. Okay, bakit scroll? Kasi dati, dahil wala pang Bible, naka-roll ito. Dinadaan-daan ko na lang kasi papa-frame ko pa ito. Bago nila basahin to, merong teachers of the law pupunta sa pulpit, tapos ilalatag yung scroll. Ang haba niya, pag ganun po yan, no? Gandun sa dulo. Tinan mo nalaglag. So Pentateuch means the 5 scroll. Ibig sabihin, 5 mahabang ganito. Ano-ano yung meron doon sa 5 scrolls? This is the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang tawag dyan is Pentateuch. It contains the first books of the Hebrew Bible, Old Testament. Next, it's the prophets. The prophets po. Ay, okay. Next pala, hindi pala prophets, it's the writings. Sige, writings pala, sorry. The writings. Writings is also, unang-una, no, isang category is Pentateuch. The second category is writings, known in Hebrew is Ketuvim. Ketuvim, it means, ito yung book of Psalms, Proverbs, Job, Songs of Solomon, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther. Ang ibig sabihin ng Ketuvim, it is the holy writings or holy scripture. So the writings cover a diverse range of literary forms, including wisdom, literature, poetry, historical accounts, and narratives that provide a foundation for a Jewish belief and practice. So ito, isang another na naman ito na category is the writings. The third is the historical book. The historical books
ay Daniel, Ezra, Nehemiah, 1st and 2nd Chronicles. So itong 1st and 2nd Chronicles, ang tawag dito sa historical books, ito na nga, nasagot na, the history of Israel. So kung gusto mong pag-aralan yung Israel, kung ano yung history ng Israel, puntahan mo itong Daniel, Ezra, Nehemiah, and 1st and 2nd Samuel. And last is the prophets. Go. Balikan natin yung prophets kanina. The prophets, ito yung book of Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, and 1st and 2nd Kings. So the prophetic books of the Bible contains God's message delivered through prophet, encompassing warnings of judgment for disobedience, promises of forgiveness and restoration, and foretelling of the Messiah. Ang mga prophets po serve as a God spokespeople. Pinili sila ni Lord, yung mga prophet before, para tagapagsalita ng Ginoo, conveying His will, holiness, and authoritative truth to the people of Israel and Judah. So yan yung 4 na kwarto o 4 na mabibigat na pages in the Bible for you to study it well. Amen? So pwede ba palakpakan natin si Lord dyan? Amen. So ngayon, alam mo na, okay, ito pala, pag magbabasa ka, alam mo na kung ano yung pag-aaralan mo, ito pala yon. Next, the canonicity of the New Testament. Actually, sa Bible school ito, no, at least para, ano ko na kayo, pag nagre-read kayo ng Bible, nag-study na kayo, mas maganda pa yung devotion nyo, okay? So the canonicity of the New Testament. So the process of the recognition and collection took place in the 1st century of the Christian church. First, meron daw itong 4 categories then every time you study the New Testament. The first one is the gospel. Pag sinabing the gospel, ito po ay patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito yung the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John. Ang tawag dyan is the Gospels. Okay? The second is the history. The history or tinatawag the early church. Meaning, the early church, ito yung unang-unang simbahan na tinayo ng apostles. Ngayon, marami ng mga simbahan, tama? Okay? Marami. Ano ba, pastor? Bakit merong mga iglesia? Bakit merong mga Mormons? Bakit merong mga, Latter of the Day Saints? Bakit may mga Christians? Okay. Mga nabuo din yan, bago lang. Pero if we will go back to the original, this is the history of the early church. This is the book of Acts. The book of Acts, kaya tinawag yan Acts of the Apostles. It means, pagpanik ng ating Panginoon papuntang langit, of course, sinong magiging next in line? Yung kanyang mga 12 disciples. No? So sila yung magi-start ng bagong simbahan. Sila magi-start ng New Testament. Ang tawag dyan is the Acts. The early church. Kaya nga, para hindi na kayo malito, ano ba talaga ang religion? Ano ba talaga sino ba talaga? Okay, you read the book of Acts. Are you learning? Pwede mo palakpakan mo naman si Lord dyan. Okay. Next is the epistle, or tinatawag na letters. This is Paul's letters to the churches. Okay? Ito yung Romans, ito yung 1st and 2nd Corinthians, ito yung Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. Ito yung mga letters ni Paul sa mga churches na natayo na nila nung Book of Acts.
Kaya Corinthians, lugar ito. For example, Philippines, Davao City. So sa kanila, ang city is Corinthians. Galatians also is a city. Ephesians, tawag dyan, Galatians, Ephesus, Philippi, Philemon, Colossians is Colossae, Thessalonians is Thessalonike, Timothy and Titus. It's the Paul's letters to the churches before. Next is the general epistles. Ito yung tinatawag the book of Hebrews, James, Peter, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, and last is the Jude. It's the general epistles from the New Testament. So yan, nakita nyo na every time you study the Word of God, ay ito pala. Pagbabasahin mo na ngayon yung Colossians, ay ang kausap pala dito ni Paul, ay mga taga-Colossae, hindi pala mga taga-Davao City. Ang problema kasi sa ating kaagad, tinatranslate mo na kaagad na, ay, parang ako yung kausap nito ah. Uy, mali. Go back ka muna lagi dun sa original context para maintindihan mong mabuti. Tandaan, hindi siya sinulat ng English, hindi siya sinulat ng Bisaya o Tagalog. Sinulat siya ng Greek o Hebrew Aramaic yung Word of God or yung Bible, okay? Ito. So now, Pastor, meron ba kayong ganitong tanong? How did the church recognize which books were canonical? Sa sobrang daming books sa buong mundo, kahit in history, bakit ito yung na-canonize as New Testament? Bakit ito yung piniling libro para pag-aralan ng buong mundo? Okay, number 1, apostolicity. Ibig sabihin ng apostolicity, it means galing ito mismo sa apostle o sa next in line na nakasama ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Kaya nga, nandyan si Matthew. Tama? Kasi si Matthew, hindi si Matthew okay. Ang ganda ng pangalan ni Matthew, biblical. Matthew. So, apostolicity, it means, bakit pinili si Matthew? Bakit pinili si John? Bakit pinili? Sino pa? Si Peter. Kasi nga, nakasama nila mismo ang ating Panginoong Hesus. Alam nga namang mag-imbento sila kung sino-sino lang yung kung ano-ano lang ilagay nila dyan na hindi man lang nila nakasama si Jesus. Ang maganda sa ating mga apostles, sinulat nila. Kung hindi nila sinulat, kung sino-sino yung papakinggan natin ngayon. Kung sino-sino, sino ba talaga ang totoo? Maganda, buti na lang sinulat nila. O to, tanong. Pastor, paano yung Book of Mark? Paano yung Book of Luke? Hindi naman nila nakita o nakasama ang Panginoon. Okay, this is the answer. Yung Mark ay minentoran siya ni Peter. Si John Mark kasi ay isang bata. Ang nag-mentor sa kanya ay si Peter. O sige, pwede ko ba magsulat din ako? Okay. So tinuruan ni Peter, halos ginaya niya si Peter when he wrote the Word of God or the New Testament or the Book of Mark. Paano si Luke? Paano si Luke? Si Luke, the Book of Luke wrote under Paul's authority. Ibig sabihin, hindi matatanggapin ang New Testament canon, ang Book of Luke, kung hindi galing sa authority ni Pablo. Okay? So number 1, apostolicity. Number 2, acceptance. Wala na tayong time. The recognition given a particular book by the church was important. By this canon, false books were rejected. So, unang-una, kailangan daw ng acceptance. Ibig sabihin, tanggap. Ibig sabihin, may confirmation, may approval. Okay, galing sa mga apostles. Number 3, content. Did the book reflect consistency of the doctrine
what had been accepted as orthodox teaching. Tinitingnan nila ano yung mga content doon sa nasulat ng mga libro. Ito ba ay totoo talaga? Ito ba ay nangyari talaga? Ito ba ay approved ng mga apostles? Tama ba talaga yung content? Tama ba talaga yung kwento? Yung ba talaga yung totoong nangyari? Medyo critical itong apat na ito. And last, this is the special part when they wrote the Bible, is the inspiration. So inspiration, bakit pastor? Hindi mo napansin yung mga books ngayon? For example, yung mga love stories. Tama? Sino dito na may mga love poems? Di ba nanonood tayo? Meron tayong mga books na love story. They are inspired by their love story. So ay kapag nasaktan ka pala, ay mga something ka. They are inspired, kaya lang, inspired sila ng kanilang love story. Hindi siya ganon. Ang Word of God, hindi inspired ng kung ano-anong emotions. The Word of God inspired from the Holy Spirit. Ito yung pinagkaiba. Ang Word of God or the Bible was inspired from the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung kanilang inspiration, yung kanilang naririnig, hindi yung emotion, ang kanilang naririnig is the Holy Spirit. Means, ilista mo to. Ay, okay. Sinusulat nila yon by bumubulong sino nagtuturo sa kanila. It's the Holy Spirit. So the book, the Apocrypha and Pseudepigrapha, may nabasa ba kayong book na ganyan? Apocrypha, something ganyan. Meron kasi yan no? Pero hindi kasi siya ang tanggap ng mga apostles. These books were rejected as a result of not meeting this test. So the book should bear evidence of high moral and spiritual values that would reflect the work of the Holy Spirit. Isa ulit malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Okay. So as we can see, God's Word makes us wise. Wiser than our enemies and wiser than any teachers who ignore it. Ito maganda sa Word of God, nagiging wise ka. No? Now, as I end, meron po akong i-share sa inyo, there was a man by the name of Marcion. Si Marcion po is a son of bishop. He was an intelligent, capable, hard, unbending, vain, rich, and an ambitious man. So itong si Marcion, he traveled around the world as a missionary. Pero yung version niya, yung version ng Christianity sa kanya ay galing lang sa kanya. Marcion rejected the Old Testament and the New Testament writings. Isipin mo, missionary ito ha? Ibig sabihin ng missionary, nagkakalat din ng gospels ng Word of God sa buong mundo ha? Kaya lang, ang kanyang kinakalat, hindi totoo yung Old Testament at hindi totoo yung New Testament. Ibig sabihin, hindi totoo ang Bible. So Marcion believed that there are two gods. Ang kanyang paniniwala, may dalawang Diyos. Isang Diyos na masama, a vengeful God, at meron ding Diyos na mabuti. So dalawa, ayon na sa kanya. So this dualistic worldview and rejection of the Hebrew Bible were considered heresy by the early church. Nagkagulo. Dahil ito nga, kinakalat niya. Hindi yan totoo. Kayo maniniwala. Sad. Maraming na-deceive si Marcion. At kumalat po ito sa buong mundo nung panahon nila maging sa panahon natin ngayon. Tinawag silang Marcionism na hindi naniniwala kay Jesus. Hindi naniniwala sa Biblia.
Tandaan, kapag ang isang taong walang Word of God, nagiging critic siya. Kasi wala siyang Word of God eh. Kapag ang isang taong walang Word of God, nagkakaroon talaga ng division. Kasi ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung masusunod. So what we learn here is that, to summarize our lesson today, so prayer and fasting are the ways for you to communicate with God, and the Word of God is His way of communicating with us. Ang ating panalangin daw o pag-aayuno, sabi ko na nga yan kanina, is you are communicating with God. Pero for God to communicate to you, ang gagawin niya, ang sasabihin niya sa iyo, ay nasa kanyang salita. Kapag wala ka daw Word of God, madali kang maloko. Kapag wala kang Word of God, madali kang humina. Kapag wala kang Word of God, madali kang matalo. Brothers and sisters, revival begins when one reads and studies the Word of God with true and wholehearted devotion. Gusto mo bang ma-revive yung buhay mo? Gusto mo bang ma-revive yung pamilya mo? Gusto mo bang ma-revive yung community mo? Gusto mo bang ma-revive yung ating bansa? Ang revival daw ay magsisimula at matatagpuan lamang sa salita ng Ginoo. Last, Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang salita ng Ginoo, kahit kailan, hindi yan mawawala. Hindi yan maguguba. Pero ang langit at ang itong earth na kung saan tayo, it will pass. But the Word of God, never. That is the revival through God's Word. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Tatayo tayong lahat. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin. Pipikit mo ang iyong dalawang mata. Lord, salamat po. Sa iyong salita. Na lagi kaming nire-remind, na lagi kaming pinapaalalahanan. Kahit na lumayo kami, kahit na ayaw na namin, kahit na naiinis na kami, kahit na nagtatampo na kami, kahit na parang gusto na namin mag-give up. Pero lagi pa rin kaming dinadala ng iyong salita papunta sa buhay na gusto mo. Lord, patawarin mo kami. Sometimes we question the Bible. Patawarin mo kami, Lord. Nadideceive kami ng devil. Kala namin mababaw lang yung Word of God, mababaw lang yung Bible. Lord, patawarin mo kami. Nilalaro lang namin ito. Patawarin mo kami, Lord, di namin ito siniseryoso. And today, I just want you to talk to God right now with all of your heart. Sige, kausapin mo si Lord. I give you time. Gusto mo ba ng revival ng buhay mo? Alam mo, kaya ka nalilito. Kaya ka nagiging sensitive. Kaya ka nagiging critic. Kasi wala ka ng salita ng Diyos. Mas pinapakinggan mo pa yung salita ng iba. Mas pinapakinggan mo pa yung salita na kung sino-sino. Why not starting today? You close your ears to them. Okay lang, you listen. But do not entertain it to your mind.
Kasi minsan nadidisip ka, ginagamit sila ng devil para manghina ka. Ginagamit sila ng devil para malito ka. Ginagamit sila ng devil para mawala ka sa presensya ng Diyos. Starting today, sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, you only listen to my word. Huwag kang aalis sa salita ko. Ang pakikinggan mo lang, ang babasahin mo lang ay ang salita ko. Sige, you talk to God. Ganyan nga. Yes, thank you, Jesus. Shakara ba 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 ba. Napakabuti mo. Napakabuti ng Diyos. Kahit kailan hindi siya nagbabago. Maging yung kanyang salita. Simula pa noon hanggang ngayon. Kahit kailan hindi yan magbabago. Kung mahal ka ng Diyos, gusto kong sabihin sa'yo, hindi yan magbabago. Kung gusto kang i-bless na Lord, gusto kong sabihin sa'yo na hindi yan magbabago. Hindi nagtatampo sa'yo si Lord. Mahal na mahal ka ng Ginoo. Noon ngayon. Yes, Jesus. Sa buhay ko tapat. Napakabuti Mo aming Diyos Ama. Why not you raise your hand habang kinakanta natin ito? Sabihin mo yan kay Lord na napakabuti mo. Lumikha, luluwa. Come on, you open your heart. You open your mind. Your voice. Kantahin mo yan kay Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. For the last time, without instrumental, napakabuti. Napakabuti mo. Yes, Jesus. Aming Diyos. Come on, church, you sing. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Yes. Di ka Bago. nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Let's raise our hands before the presence of God. Lord, maraming salamat po. Through your word, Lord, ang buhay namin na pre-preserve. Through your word, Lord, all our personal questions in life are all answered. Through your words, Lord, we are strengthened. Lumalakas kami. Marami mga dumadating na mga problems, concerns in our life, Lord. But through your word, lumalakas kami.
through your words, Lord, na-avoid namin yung mga deceitful ways na galing kay Satan. Maraming nanloloko sa amin. Pero salamat sa iyong salita that because of your words, na-avoid namin lahat ng mga ito. Sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, nagagard din ang aming buhay, Lord, against shameful actions. Nababantayan namin ang aming mga salita, nababantayan namin ang aming karakter, ang aming mga attitudes na na-adapt namin sa mundo. And last, through your word, our understanding will expand, broaden. Sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, lumalawak pa kami, umaayos pa kami, gumagaling pa kami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And right now, I invite all the new friends here. No, if there's new friend here, please come in front. We will pray for you. Okay. Sige, tataas po natin ating mga kamay. The Lord will bless us. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. And may the Lord be gracious to you. Lord, maraming salamat po for your word. And right now, Lord, we pray for the hedge of protection. Lord, every day of our lives. Lord, may you bless the works of our hands. Ano man mga tinatrabaho ng aming mga kamay, Lord, palakasin mo po. Lord, pagpalain mo po ang ano man mga pinupuntahan namin, Lord, will be blessed. Lord, we also pray for provision. Lord, for our expenses, our daily needs. Lord, sabi mo nga, give us today our daily bread. Lord, today, Lord, bigyan mo kami ng aming mga pangangailangan. Paano kami makakatulong din sa iba. And Lord, lead us not into temptation. Ilayo mo kami sa mga temptations. Sa mga wrong people, mga wrong words, mga hindi galing sa'yo in the name of Jesus. And Lord, we pray also for healing. If there's someone here na may sakit, sinasabi sa'yo ng Diyos, anak, magaling ka na. Receive it in the name of Jesus. By the blood of Jesus, pinapagaling ka na ng Diyos. Even nasa online natin, receive complete healing right now in the name of Jesus. Lord, thank you for your church. Lord, salamat sa iyong simbahan na kung saan pinagsama-sama mo kami, hindi kami magkakakilala. But Lord, nandito na kami ngayon. Panginoon, we are building our homeland. We are building your church, your temple. Lord, tulungan mo kami. Salamat, Lord, sa revival na ginawa mo sa amin ngayon. Starting today, Lord, we will love our devotion. Starting today, Lord, we will start again to read your word. Not only read, but to study it. Thank you, God. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. We love you, Lord. We bless you. And we bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Amen. Yakapin mo yung katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Come on. God bless and see you, church. VLC class, mamayang hapon, alas 3, lahat tayo, VLC class. And again, yung ating